laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Dadala natin yung produkto, makakatulong, at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian. May mga senador noon na nagsisigaw na i-boycott ang mga produkto ng China. Sa Pilipinas naman ngayon, halos wala na tayong wala na tayong makitang produkto na hindi gawa sa China, mga kababayan. Parang puro na Chinese chuk-chuk ang lahat sa Pilipinas. Akala mo cellphone daw, akala mo iPhone, yun pala. Assembly sa China, mo ginoo ko. Diba? Sa mga balita nasyonal, legalidad ng 125 million confidential fund and intel funds ni VP Sara Duterte kinwestiyon sa Korte Suprema. Kinwestiyon ng makabayan block ng Congress at iba pang mga samahan ng legalidad sa 125 billion confidential fund at intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Bakit kinasigi nyo ginakalabugay na si Inday Sara Duterte? Itong iba daw ka mga ipokrito, sa totoo lang, hindi lang naman si Inday Sara, pare-pariyo man lang kayo lahat dyan sa... nako, bakit sa Kongreso wala kayong kinukuha ang mga pundo dyan? Minsan sobra natin ka-ipokrito. Ang mga ipwera sa mabubuti kasi marami tayong alam na mga kongresista na mga matino. Bakit? Sino bang, naku. Ito mga ilang sa mga congressman, pag magsalita, akala mo daw mga daw mga Mr. Clean, daw mga Mrs. Clean. Questionin nyo dyan ang 125 na confidential at itong intelligence fund ng Office of the Vice President. Kayo, magkano kinukuha nyo taon-taon sa Kongreso? Di ba? Yung iba nga dyan, bilyon ang kinukuha ang pondo sa Kongreso, lalong-lalo na may hawak na komite. Nako, tigilan nyo ako. Pakinggan nyo si Congressman Harry Roque. Ano sabi ni Congressman Harry Roque? Wag ako. Diyan ako nang galing sa Kongreso. Alam ko. Sabi niya, minsan pati inugmakal yung shampoo, pag gina-charge. Yung iba nga, mga diaper ng anak nila, gina-charge sa Kongreso, mga walang hiya talaga. Oh. Ha? Kulang na lang utot nilang i-charge. Nako. Bakit yung ginasigi yung ginasinday Sara Duterte kalabugay? Nga pari-pariyo mo lang kayo lahat dyan. Diba? Nako. Tapos may mga nalalaman pang iba na ipa-impeach ko si Inday Sara. Sabi ko, subukan nyo. Baka mauna pa kayo dyan. Nako. Baka nakalimutan nyo. Pinakamalaking boto ang nakuha nung na last election si Inday Sara Duterte. Paano mo yan? Tanggalin mo? Baka ikaw mauna matanggal dyan. Mga ipokrito numero 1. Sige, question sa mga intelligence fund ni Inday Sara. Hindi natin kinakampiyan si Inday Sara Duterte. Sinasabi lang natin ang totoo. Questionin ang intelligence fund ni Inday Sara Duterte. Questionin ang confidential fund samantala. Bakit? Diba, may mga kongresista nga bilyon-bilyon nga ang pondo. Lalong-lalo na ang mga umahawak na mga komitiba nga juicy dyan. Tumigil kayo. Nako. I-examine mo nga araw-araw magkano ginagastos dyan sa loans pa lang, pagkain, inumin, bla bla bla. Committee budget, nako. Pagkatapos yung iba nagmamalinis. Nako.
Yung iba dyan sa ganitong block, sa ganyang ganon, ano sabi ni Tatay Digong Duterte dati? Lugay ka mo, kaya ang pondo ang ginakuha nyo sa Kongreso, ginabakal nyo bala. Bala para kanino? Diba? Kaya, iwasan na natin ito mga ganito. Kumbaga sa racket lang kayo ng racket nyo dyan. Huwag nyo na pakialaman ang tanggapan ng may tanggapan. 125 million na makalamatay na sila. Samantala, yung iba dyan, bilyon-bilyon ang ginakuot nila dyan sa Kongreso, doon sa wala lang. Nugay, nagani kamot nun to Hindi ba lang Manong Joseph? Mga buyong, bao Diyos ko. Mula pa noon yan. At saka, ano iyang problema ni Inday Sara Duterte sa inyo? Kamuman. Yan ang sinasabi ko Alam mo kung ako ang magpili ng kombinasyon for 2028 election for President, President is Inday Sara Duterte, Vice President si Rapi Tulfo, para magwinasaag. Ano, Gel? Sabi ni Abigail, okay siya kung kay Rapi Tulfo. Ako, amuman. Tani, siling ko kung si Rapi Tulfo kung si Binoy Padilla, si Kuya Robin Padilla okay man. Pero si Kuya Robin dalanganay sa Senado Ito, number 1 senator man siya. Presidente si Inday Sara, Vice President si Rapi Tulfo. Tingnan natin kung may lalaban dyan. Diba? Yan dapat. Itong, alam mo kasi, itong mga tradisyonal ng mga politiko ng iban, sobra naging kakawati. Actually, wala man mga loyalidad yan, wala mga loyalty yan. Kung diin, CMD man yan halos, kung saan meron, doon yan. Tingnan mo ngayon. Noong nakaraan, PDP laban sila, puno. Ngayon, nagpartido federal naman ang iban. Di ba? Dati, ilan lang kami sa Partido Federal ng Pilipinas. Sa Palawan, ako lang isa. Ngayon, nagpartido, sus, ginoo ko. Kung saan na meron doon yan, mga kababayan. Kaya nakakalungkot isipin. Tapos sige, kahingabot, nga kung anong ginalagas nila sa 125 million nga confidential fund ni Inday Sara Duterte. Kung ako, Inday Sara Duterte, pakaon ko na sa ila. Diba? Bakit? Hindi naman siguro mapatay ang Office of the President o Vice President kung wala siyang intelligence fund na yan. Di ba? Kung ako kay Inday Sara Duterte, ibalik ko na ang mga fund ngayon na. Ay, nako. Politiko talaga, walang pera sa mabubuti, walang kadala-dala. Yung iba, hindi nabubusog. Daw wala kabrusgan nga klase sang ambot. Ahaw nga intelligence fund sang pobre nga Vice President, hinga buton pa. Sige. Sa iba pa mga headlines, bago tayo mag-check ng signal para sa Anytime Maritime, mas marami at mas agresibong CCG or Chinese Coast Guard na pansin ni General Browner sa pinakahuling resupply mission. Kaya nasabi ni Senator Bato de la Rosa, magdasal tayo mga Pilipino. Pero may isa pang pahayag si Senator Bato de la Rosa, lahat ng mga Pilipino na may armas, get ready with your arms and firearms. Kung sakaling magyera, we will defend at all costs our beloved country, Republic of the Philippines. Ay siyempre sinong hindi? Kahit ako, kahit sino, pag sinabi ng gobyerno, laban, siyempre alangan magtago ka. Siyempre, Republika ng Pilipinas sa pinag-usapan, siyempre, ipaglaban natin. Kung pwede lang palabasin ng mga kriminal sa kulungan, o palabasin, lagyan ng armas. Total, gira ang pinag-uusapan, suspended ng mga batas. Palabasin mo mga preso dyan, bigyan ng armas. Kung sino ang mabuhay, libre na sa kaso. Ay, naku. Yan talaga magpapakamatay para sa atin yan. Di ba? Walang problema yan Sabi ni Kuya Haberon Bakar,
dyan sa Melville. Allah bless you more. Watching your program from Balabac. Magandang umaga sa mga taga Balabac. Hayaan mo kuya, one day talaga ay sasadyain namin. Nag-commit na si kuya sa JP Dakuko na magpunta kami ng Balabac, no? For emission. Tayo ng Balabac dyan dahil of course itong January marami mga prospects, marami mga developments sa PEDCO BIM Piaga. Kagabilang kulit-kulit ng taga-Kuta Kinabalu na kausap ko eh. Gusto niya pag-usapan namin over the telephone ang kung ano mga investment na plano nila sa Palawan. Sabi ko hindi natin pwede mapagkasunduan ang mga bagay na yan sa telepono. Kung gusto mo ako, punta ka rito ng Palawan. At kung gusto mo ay anuhin mo ito. O nagatawag si... Bakit hindi pa tayo nakakonect sa kanila, Engineer Jaime? Connected na pala. Pero wala pa sila eh. Hindi pa sila pumasok. Pumasok sila kasi nagatawag pa sa akin si Maika. Mga kababayan, binabati natin ang ating acting governor sa Palawan Region 4, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Vice Governor for Eagle Year 2024 at Presidente ng Brooks Point Mount Maruyog Eagles Club, si Kuya Adonis Cayabyab. Good morning, Kuya. Kapatid, more power to your program. God bless po. Mabuhay ang Agila. Magandang umaga ha kay Ate Ami. Sa lahat ng mga kuya natin dyan sa Brooks Point, Mount Maruyog Eagles Club. At sa lahat ng mga Eagles Club sa buong Pilipinas at sa mga extended clubs ng Fraternal Order of Eagles sa buong mundo. May mga agila na kasi sa Europe, sa Taiwan, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Qatar, sa Australia, maging sa Singapore. May mga Eagles Club na. Nakikinig sila sa ating ngayon. Maraming salamat. Sa ating ugnayan sa Brunei, Kudat, Labuan, Malaysia, Palawan Media, sa One Panay sa Iloilo, sa Palawan Vanguard Online News Agency, at sa lahat ng social media connection natin. Welcome sa lahat ng mga seafarers, sa lahat ng mga stakeholders ng Anytime Maritime. Today is December 12, 2023, mga kababayan. Mamayang konti, in a short while, makapiling natin ang founder ng Anytime Maritime, si Miss Mary Ann Ibuna Pastrana. At of course, ang ating guest for today, si Madam Glady. And we will be discussing about the significance or ang pagiging vital ng broadcasting sa industriya maritima at ang potential ng network of communication para mapatibay natin, mas lalong mapalakas natin ang ating serbisyo sa maritime industry, mga kababayan. Of course, ang Anytime Maritime ay nagkakaroon na ngayon ng spot sa mga kabahayan. Sa kay Ate Scorp, kay Ate Juan dyan sa Aburlan Public Market. At sa taga Aburlan Marikit Lady Eagles Club, ganun din sa Aburlan Talakaygan Eagles Club. Sa sarili naming club sa Palawan 1780 Islands Eagles Club. At sa Palawan 1780 Islands Timog Dayang Lady Eagles Club, sa counterpart natin. Sa lahat ng nakikinig, nanonood sa atin ngayon, dyan sa mga taga-Roas, Palawan, sa SR Pension at SR Hardware, sa kay Ate Kuy, Kapitana Tenten Cayetano Trinidad, yan sa Barangay 4, Rojas, Palawan, kay Kuya Kukoy Salonga, Kagawad Kukoy at si Kagawad Jung, Kuya Jung, Busas dyan sa Barangay 3, Rojas, Palawan. Sa buong area ng Luzon, Visayas at Mindanao,
welcome to Anytime Maritime. This is another edition. Sa December 19, meron pa tayong Anytime Maritime. Kasi pagkatapos ng 19, medyo pahinga muna tayo. January na siguro tayo babalik para sa Anytime Maritime, sa ating continuity, sa ating paglilingkod sa mga kababayan natin. Dahil siyempre holiday rush na after the 19, kailangan magampanan natin ang mga iba't ibang tungkulin natin dito sa ating mga kababayan. Public Agenda! Tamang oras mga kababayan, ng Public Agenda Program, 19 minutos na po nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga. Public Agenda! We will check on the signal sa ating mga counterparts sa Anytime Maritime, sa pamamagitan ng StreamYard, sa pamamagitan ng Facebook page, sa pamamagitan ng YouTube, at sa lahat po ng naka-online ngayon. No? This is your Anytime Maritime Program. And today is December 12, 2023, mga kababayan. Public Agenda! We would like to welcome Ma'am Mary Ann Pastrana, ang founder ng Anytime Maritime, with Madam Gladys, yung makakausap natin today sa ating Anytime Maritime. Advance Merry Christmas. Welcome to the folds of Anytime Maritime, mga Pilipino sa Palawan, mga Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga Pilipino sa buong mundo. Miss Mary Ann Pastrana, the founder of Anytime Maritime. Mayag nga timprano, Madam. Good morning, GM Alex. Feedback. Good morning, Palawan, Pilipinas, at mga advocates po ng Maritime. Magandang umaga po. Hello from Alabang. And I'm happy to be here. GM Alex, nakikinig ako sa iyong umagang parang ang daming issue sa current events, ha? Na talagang mainit ang mga balita. Kumbaga yun yung sinasabi nilang nagbabagang balita. So yeah, we're happy to be here for another episode of Anytime Maritime, and tayo ay mapalad ngayong umaga, GM Alex, na meron tayong bisitang isang batikang broadcast journalist and talk show host, airing from Mindoro. Wow! Natin sa Mindoro, yes, talaga naman, regional na regional tayo. Siya ay nasa radyo din, GM Alex. Siya ay isang station manager at managing partner ng 96.9 radyo natin Kalapan, 105.3 radyo natin Pinamalayan, radyo natin Bungabong 103.7. So, Gladys, gusto mo bang i-on video mo? Hello, welcome to Anytime Maritime. Hi ma'am, Mary Ann. Good morning po sa inyo, and GM Alex, magandang umaga. The honor is mine, no, to appear dito sa inyong Anytime Maritime episode for today. Maraming salamat po. Nako, thank you. Yeah. Boses pa lang ulam na. Broadcaster talaga, boses pa lang, Madam, ulam na. Mana sa'yo, GM Alex. Kamusta dyan sa Mindoro? Okay po kami, by God's grace. Alam nyo naman, ang Oriental Mindoro ay isa sa pinakamagandang lalawigan sa ating bansa. Kaya nga kami dito ay masaya, lalo na at naandyan ang FastCat. Dahil kami naman po ay galing din ng Muntinlupa, di ba, Ma'am Mary Ann? Magkapitbahay tayo. Diyan sa Along Daang Hari din po ang aming bahay po dyan sa Muntinlupa. Kaya lang, nung magkaroon po ng pandemic, ay nag-for good kami dito sa Oriental Mindoro. Kaya kami nandito ngayon, bagaman kahit na nandito kami, madali sa amin ang tumawid-tawid kapag may kailangan dyan sa Metro Manila kasi nandyan ang FastCat. Uy, wow, thank you naman. Yes, Talagang pinapakita natin, pinaparinig natin na gaano kahalaga ang pagbabarko, no? Yung transportation between the islands. So, you live in Alabang pero you work in Mindoro, so you have to take a ferry to go to Mindoro, your workplace. Yes, ma'am. Yeah. Yes po. Kasi kami naman po, like I started overseeing
radyo natin station here in Oriental Mindoro 7 years ago pa or 8 years. So matagal-tagal na din po talaga na pabalik-balik po ako. Kasi nung mga panahon na yon, diyan naman kami nakatira talaga sa Muntinlupa. So yung pagbabiyahe ay hindi ka naman makakarating po ng Oriental Mindoro nang hindi ka magbabarko. Exactly. Malaking kaalwanan yung komportable ka, convenient para sa iyo ang pagbabiyahe. Lalong-lalo na sa mga katulad ko kasi even na nandito po ako sa Oriental Mindoro, meron ako mga programa dyan sa Manila, sa main center ng radyo natin nationwide. May programa ako sa DZRH at RHTV. I also have my program at kailangang mabilisan ba yung biyahe pagpunta dito. Minsan, kinagabihan, kailangan kong bumalik kasi may trabaho na naghihintay. So, malaking kaalwanan yung meron kang nagagamit na barko na komportable ka, nakakapagtrabaho ka kahit na nagbabiyahe ka. And thank you, Fastcat, I see why. dahil nagagawa namin yan sa inyong barko. Yeah. You know precisely why we started this movement and advocacy of Anytime Maritime, ma'am, kasi kailangan nga talagang ma-share natin sa ating kababayan ang kahalagahan ng industriya maritima, no? Dahil talaga kailangan natin to no? It's a vital link, for us to move around. So, salamat naman na na sumasakay ka sa Fastcat. We're happy Of course, to ma'am. hear that. We're happy to hear that. We're happy to hear that. Yeah. So dahil kayong dalawa ay broadcast journalist, kayong dalawa ni GM Alex, ako lang ang hindi broadcast journalist dito. Nakiki-broadcast journalist lang. Can you tell us naman yung about our topic this morning on maritime, no? And I always say this to people I talk to, that if there's one take home that I got from my maritime diploma course at the World Maritime University, yung responsibilidad daw ng mga nasa dagat na i-share ang mga nangyayari sa karagatan, business-wise or whatever we're doing in the maritime to the people on land. And because naririnig lang ang balita sa maritime kapag kami bad news, kagaya ng may lumubog, may pirata. Ngayon, bidang-bida sa West Philippine Sea. Ang di ba, ang water gunning ng Coast Guard, Chinese Coast Guard, and our own Philippine Coast Guard. So, kailangan daw sabihin natin yan. So, sa inyong dalawa, sa inyong paggawa ng inyong career everyday, pwede ba malaman, tuwing kailan lang ba kayo nagbabalita sa maritime? At saka, ano ba kahalagahan? Bakit pa kailangan natin gawin itong movement na ito at ikwento ang mga nangyayari sa karagatan? Baka you wanna give me your 2 cents worth? Yes. Ma'am, bago namin sagutin yan ni Ma'am Gladys, meron na akong kunting sa kanya, clarification. Ang radyo natin ba ay nasa ilalim pa rin ng umbrella ng Manila Broadcasting Company? Opo, GM. Ang radyo natin is under Manila Broadcasting Company at sa ngayon, I think if I am not mistaken, 118 radyo natin FM ang meron tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. At narito ako ngayon, GM, sa Oriental Mindoro. 3 po ako ang managing partner at the same time station manager. Okay. So, malakas ang radyo natin, no? Dito sa Palawan, meron ding mga kaibigan tayo sa radyo natin. Radyo natin. Meron ho tayo dyan. Alam ko, GM, we have, Palawan, we have Brooks Point, radyo natin Brooks Point, radyo natin Coron, radyo natin Rojas. Tama po, dyan sa Palawan. 3 ang dito radyo sa Puerto natin. Princesa, parang meron din kayo eh. Meron din. Parang meron kaming Love dyan, GM Alex, Love Radio. That's right. Opo. Kasi sister station po ng radyo natin si Love din. So ito naman, for the information, para lang sa information ng founder ng Anytime Maritime, si Ma'am Mary Ann Pastrana.
kami sa broadcasting industry, dati yung kinikilala, tatlo lang Trimedia lang dati yan, ma'am. Pag sinabing Trimedia, yung TV, print at saka broadcast. Pagkatapos sinakop sa regulation ang mga magazine na pati ang classification board review ng mga movie, kaya nagiging mass media. Ngayon naman, ang tawag sa amin ay multimedia with the influx of yung iba kahapon na nag-umpisa, nagiging vlogger. Yung iba naman may sariling mga TV channel. Pero hindi naman problema yan as long as ang lahat ng ito ay nakatutok for social transformation. Kasi ang tawag sa amin, mga journalist, ay catalyst for social transformation. Ibig sabihin, pag wala ka na sa linya na yan, pag lumihis ka na sa misyon na yan, hindi ka na broadcaster. Ang tawag ko dyan, adjuster. Hindi ka na broadcaster. Malaki kasi kaibahan ng broadcaster at adjuster. Tama. Yung bara-bara na lang ang pagtatrabaho. Now, going back to the manifestation of our founders sa Anytime Maritime, kung gaano ba kadalas, hindi ang minsan, nakanta yan gaano ba kadalas o how frequent ang pagbabalita natin tungkol sa may kinalaman sa maritime industry. Sa maritime industry, to be honest, not so much dito sa RMN sa Palawan. Sa Palawan Vanguard Online News Agency, bihira rin. Pero ang tungkol sa mga pangyayari sa West Philippine Sea ay halos araw-araw may development. Right now, merong 135 ka mga militia vessel sa Julian Felipe Reef nakatenga. Noong Sunday lang, nadamay ang ML Kalayaan ng Municipality of Kalayaan sa water cannons na ginawang pambomba ng Chinese Coast Guard. Kaya ang panawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay dalawa. Una, sabi niya, sa dinami-dami ng mga protesta na ginagawa natin sa International Arbitral Court, parang hindi nakikinig ang China, patuloy pa rin sa kanila mga aktibidad. Sabi niya, magdasal na lang tayo sa Panginoon. Pero kahapon, binago ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang statement. Sabi niya, lahat ng mga Pilipino na may armas, ihanda ang mga armas, that in the event na magkaroon ng continuing tension o hindi na matatapos at magkakaroon ng gera, we will defend our beloved country. So, sa madaling sabi, hindi biro ang kinalalagyan namin dito sa Palawan. At ang Palawan, ang Mindoro ay kabilang sa iisang region, Region 4B. So kung may threat ang Palawan, dahil nasa kabisera ng West Philippine Sea, ganun din ang maaring mararamdaman ng mga taga Mindoro, taga Romblon, taga Marindoque, kung saan kabilang kami sa nag-iisang region, ang Region 4B, Mimaropa. So, concern namin, hindi lamang ang nangyayari sa West Philippine Sea, kasama ang mga peripheral effects like paano ang mangyayari sa mga maliliit na mga isda, ano ang mangyayari sa kabuhayan at sa kanilang pamilya kung patuloy ang ganitong pangbubuli ng China doon sa mga lugar na kabilang sa ating exclusive economic zone. So, hindi kami pwedeng manahimik sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Hindi namin pwedeng i-take lightly or hindi rin namin pwedeng sabihin na bahala na bukas. Kasi mas at stake ang lahat para sa Palawan, at stake ang lahat para sa Mimaropa region, at ang mga bagay na ito ay kailangan bigyan ng
tamang focus ng ating national government, ang ating mga duly constituted authorities na kung saan tayo ay umaasa sa kanila. Kunting movement lang sa West Philippine Sea, apektado talaga ang Palawan. Kunting mga tensyon ay naaalarma ang mga taga-Palawan. And I believe naaalarma din ang buong Mimaropa region. So, ang West Philippine Sea, ang issue, ang conflict of interest, whatever it is, ay bahagi na ng araw-araw naming minamanmanan at binabantayan dito sa lalawigan ng Palawan. At nagpapasalamat kami dahil merong isang command, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang WESCOM, na itinalaga rito sa probinsya para bantayan ang Palawan. And para i-contend ang any form and any attempt of any threats na ito ay kung saan makakaapekto sa araw-araw na pamumuhay dito sa Palawan. So kung ano ka-importante ang maritime industry para sa atin, mas ganun ka-importante ang sitwasyon ng Palawan, ng Mimaropa region insofar as the issues affecting and involving the West Philippine Sea. Kaya I also believe na ang mga kababayan, counterpart natin, not only broadcasters, but ang mga mamamayan dyan sa Oriental at Occidental Mindoro are also being threatened every time that we are threatened. We share the same feelings and apprehensions every time na nagkakaroon ng tensyon sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. I agree with the GM Alex, and siguro medyo magkaiba lang, Ma'am Mary Ann, yung aming focus kasi if I am right, sila GM Alex ay nasa AM kayo, sir, no? Yeah. So talagang sila, yan talaga yung kanilang yung core ng kanilang calling as broadcasters, yung bantayan talaga yung current affairs, yung mga nangyayari sa environment. Unlike us, kami kasi, we are an FM station. So, mas nakakiling kami sa entertainment. Although, 50% of our programming is also into information. Yung mga news, meron din po kaming sariling mga ganyang programa. And to answer yung question ni Ma'am Mary Ann, bibihira ang mga pagkakataon actually na napag-uusapan ang tungkol sa maritime industry. At kung may mga balita man kami na lumalabas, kadalasan yung hindi magandang balita. Bad news. May lumubog, may namatay. Yung nangyari po dito sa Oriental Mindoro na nagkaroon ng sometime in February this year, di ba po? Yung oil spill. Yung oil spill na yon na nakaapekto sa aming lalawigan. So ilang buwan din yon na naging laman ng mga balita. Pero syempre, nung na-address na yon at unti-unti naaayos na ang lahat, nawala na ulit ang usapan tungkol sa maritime. No, well, yun ang yun ang katotohanan sa amin dito sa aming lalawigan. We don't talk much about the industry kung walang mga newsworthy or walang mga kaganapan na kabali-balita. It's the truth. Yun po yung meron kami dahil siguro posibleng may epekto kasi nga dahil nasa FM station kami. Pero kahit naman sa national na mga radyo, 'di ba, sa mga national na media, kadalasan ang paglabas naman sa maritime is more on kapag may issue lang talaga on it, 'di ba? Natatabunan siya ng ibang mga pressing concerns na kailangang pag-usapan on air. So yun po yung sa amin dito. Yun po yung aming observation at yun po yung sitwasyon na meron sa Oriental Mindoro if we talk about how often we broadcast about the industry. Yeah. Well, yes, in all the conferences that I've been to,
talagang ang thrust ng maritime industry is to really get, communicate about the industry and really balance the news dahil hindi lang siya limited sa bad news, no? Dapat pati good news na nangyayari i-share. That's precisely why we do this. So, now I have a question. Curious po ako sa inyong dalawa. Ngayon po na parang mas nakikinig mga tao sa social media, kasi kayo pong nagraradyo talaga, no? Mas alam ninyo. May nakikinig pa po ba sa radyo? Curious lang, wag po ma-offend at wag magagalit mga nakikinig. Yes. But meron pa ba? And may nakikinig pa ba sa radyo at relevant ba? Yun lang naman. Hindi po. Definitely. Okay. Definitely, yes. One time sa isang occasion na kung tawagin ay World Radio Day, when I arrived in Palawan, modesty aside, I brought with me a piece of local ordinance and kineri ng taga Palawan. That's why every February 13th, we are celebrating World Radio Day also in Puerto Princesa in the province of Palawan. One time I was asked by students from mass communication, how do I define broadcasting or radio? I told them, radio is the ultimate medium of communication sa buong mundo. Kahit sabihin natin mag-triple pa ka-advance ang social media, ang radio hindi mamamatay ito. Kasi ang radio, ito ang the very foundation, lalong-lalo na ng mga masang Pilipino. So hindi ako naniniwala na mawawala yung drama, yung sinabi ni Ma'am Gladys kanina na sila ang nature ng kanilang broadcasting is more on entertainment. Kasi sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, sa Standard Authority, yung nag-regulate at nagabigay ng lisensya sa amin, 3 lang ang obligasyon ng isang broadcast journalist o isang broadcaster. 1 is to inform, to entertain, and if necessary, to educate the public. Para sa akin, ang broadcasting ang pinaka-highest form of evangelization. Why? Kung pastor ka ng simbahan, ang nakikinig sa'yo, diyan lang sa loob ng simbahan. Kung teacher ka ng college, faculty member ka, or professor, within the 4 corner of the room lang ang makakarinig na mga lecture mo. O kahit obispo ka pa ng Iglesia Katolika Romana, when you celebrate Mass, dyan sa loob ng cathedral ang nakikinig. But the highest form to evangelize people, to inform the people, to entertain the people, as what Ma'am Gladys was recently saying, and to educate the people is through radio, airwaves. Malawak ang range, malawak ang reach, malawak ang maaabot. Every time, araw-araw, turuan mo lang ang tao kung paano magluto ng malinis na pagluluto ng pagkain, kung paano magiging malinis sa katawan, kung paano magiging masunurin sa magulang, kung paano magiging isang kapaki-pakinabang na mamamayan ng ating bayan. That is the highest, if not the noblest form of evangelization. Yan ang definition ko ng radio. Because in radio, kung saan aabot at tatagos ang signal ng airwaves, gaya natin sa Palawan ng RMN, tagos tayo hanggang Cuyo, tagos tayo hanggang Palabak dahil sa mga AM stations natin situated in the municipalities of Nara, Rojas, and Brooks Point. So because of that, dito ako nakaupo sa Puerto Princesa, sinasabi natin ang mga balita araw-araw, yung balita na walang labis, walang kulang, balita na para sa kapakanan ng taong bayan. Minsan nagbibigay tayo ng opinion para rin sa kabutihan ng mga tao,
para rin kahit papano, alam mo ginagawa ko araw-araw, Ma'am Marian, Ma'am Gladys, Opo. kahit nasa advancing forma tayo ng communication ngayon, ang ginagawa ko araw-araw, every time I do public opinion, binabalik ko pa rin sa basic. Pilit kong binabalik sa basic ang lahat dahil naniniwala ako that at the end of the day, basic pa rin na pamumuhay ang dapat pagyabanin ng mga Pilipino. Tingnan mo mga tao ngayon, dati titingnan lang tayo ng tatay natin, alam natin saan tayo lulugar. Titingnan lang tayo ng nanay natin, lalo na pag may bisita sa bahay natin, alam natin saan tayo lulugar. Umaga pa lang, pagising mo, alam mo na anong trabahuin mo. Magigib ka ng tubig, magtupi ka ng kung saan ka natulog, magbisa ka ng kahoy. Pero ngayon, ang mga bata ngayon, utusan mo magugas ng pinggan, titingnan ka na malagkit ng anak mo. Hindi ka na makautos sa mga bata ngayon. Ibig sabihin, ang layo na ng narating ng napaka-advancing communication. That's why, bilang mga radio personality, bilang mga broadcast journalists, mga broadcasters, it is incumbent upon us, it is our moral duty na kailangan ibalik pa rin natin sa pinaka-basic na foundation ang mga tao. No matter kung anuman ka-abanse, marating man ng mga tao ang planetang Mars, o titira man ng ibang tao sa buwan, still, it is incumbent upon us to re-educate the people, to entertain the people, and to inform them what they deserve. Yan ang trabaho natin bilang broadcasters. As to the question, whether or not may nakikinig pa ba, definitely, marami pa rin ang tumatangkilik sa radyo. Yes. I agree, no? Kay GM Alex. Saka to add lang po, Ma'am Mary Ann, sa mga sinabi ni GM Alex. Unang-una, ang radyo lamang ang media na pwede mong pakinggan nang meron kang ibang ginagawa. 'Di ba po? Tama. Kasi pag nag-TV ka, automatic ang mata mo kailangan nakatutok para maintindihan mo yung pinanunood mo. Kapag nasa social media ka naman, syempre babasahin mo, panonoorin mo, kailangan mo pa rin ang mata mo. It's unlike radio. May pwede kang ibang gawin habang nasa background mo ang radyo. So, convenient siya para sa tao, para sa nakikinig. Kapag ka nasa sasakyan, 'di ba? Automatic pag nasa sasakyan ka at nagda-drive ka, hindi naman pwedeng nagda-drive ka while watching TV or kumakalikot sa cellphone mo, 'di ba po? Ang pwede mo lang gawin para ma-entertain ka, ma-inform ka, ma-educate ka is to listen sa radyo. So, doon po sa tanong na kung may nakikinig, automatic yung mga maraming ginagawa during the day at doon po sa mga nagda-drive, mga nasa sasakyan, target market na po kaagad sila eh. Kasi nakikinig sila. Plus of course, yung radyo po kasi, yung sinasabi kanina ni GM Alex, talagang it's target marketing eh. 'Di ba po? Hanggat naaabot kung sino yung gusto mong abutin ng impormasyon na gusto ninyong ilahad sa mga tao, kapag idinaan natin sa radyo, automatic talaga maaabot sila kapag nakinig sila. Kasi yung sa radyo naman, pag tinignan natin, ang dami-dami namin, 'di ba po, sa radyo. Pero meron kaming mga territories na kinikater. So for example, isa kang kumpanya ang gusto mong i-cater ang Oriental Mindoro, edi magsasubscribe ka sa mga radyo na nasa Oriental Mindoro. Kasi sila yung nakakaabot doon sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. At the same time, kapag meron tayong mga sakuna, meron tayong mga bagyo, nawawala ang kuryente, nawawala ang internet. Pero ma'am, ang radyo na andyan. Kami, naglilingkod kami. Kasi pwede kami patakbuhin ng generator. Makakapag-transmit pa rin kami kahit na brown out. Di ba po? Pwedeng nagpapatuloy ang aming paglilingkod to make sure na informed yung aming mga listeners sa kung ano na ang nangyayari. So patuloy po kaming naandyan.
And at the same time, nag-a-adapt po ang radyo eh. Kita po natin, 'di ba po? Hindi na lang kami sa tawag dito, naririnig sa inyong mga radyo. Naka-live na rin naman kami, na para Nakikita na. kaming TV na rin kami. Nasa online na kami, nasa social media na kami. So, yung radyo, siya yung may capacity na mag-adapt doon sa pagbabago ng ating panahon. So, as to saan kung may nakikinig, madami. Kasi iba pa rin po ang pagtingin sa mga tao na nagraradyo, na ang broadcast ay ginagawa through legit platforms like our organizations, di ba po? Like si CGM Alex, RMN. Pag sinabi nating RMN, yung kredibilidad niyan, katulad ng MBC, yung integridad niyan, hindi naman yan basta nagpapasok lang ng someone na magbo-broadcast ng hindi aral, ng hindi inorient, ng hindi inalam kung ano ang kanyang trabaho. So yung continuing education sa amin pong industriya, especially sa radyo natin, napakahalaga po noon eh. Napakahalaga niya para masiguro na kapag ka ikaw ay isang broadcaster ng radyo natin network, tama ang sinasabi mo, ang dapat ang sinasabi mo. Kasi nga, katulad ng nabanggit kanina ni GM Alex, kasama yon sa sinumpaan namin, kaakibat siya ng aming tungkulin. Kaya Correct. iba pa rin yung integrity kapag ka ang isang balita, ang impormasyon na ating nakakalap, galing talaga doon sa mga nasa radyo, nasa print, nasa TV. Kasi ang mga yan, verified po yan, di ba po? Legit, hindi siya fake news. Di ba po? Dahil kami ang makukuryente kapag ka-fake ang balita namin. So, kung sa nakikinig, marami pa rin ang naniniwala na kung gusto nila ng tamang source, sa radyo nila yun kukunin. Yun Tama. po ang aking sagot. Yeah. I'm glad to hear that, no? Talagang pinapatotoo nyo yung kung ano yung sinumpaan ninyo. Naks, talaga naman. At kayo talaga ang pinupuntahan, no? Pag may mga sakuna dyan sa area, kayo talaga ang source of information. And I was going to ask na, so how do you feel about yung parang vloggers na talagang they didn't really study that, they really didn't study how to become a journalist, pero talagang they just come out in the social media platform and just spew out information na maybe some are not verified. But I guess you have said it and explained it well. Both of you explained it well. So I guess what we're saying is dapat discern, when we educate the listeners, dapat marunong din sila mag-discern at mamili ng pakikinggan. Tama ba? Dapat deserving ng kanilang trust, no? Yung kanilang time. GM, you were gonna say something. GM Alex. Itong, in addition to parang nawala ang signal ni GM Alex. ang network ng okay. Ang network ng radyo natin is a cloth with integrity and credibility. Ibig sabihin, hindi mo ma-question yan. Pag sinabi mong RMN, Radyo Mo Nationwide or Radyo Mindanao Network, is not only an institution of broadcasting industry in the Philippines, but ang kanyang reach ngayon ay hanggang sa Amerika na. Kasi may RMN sa New York City. Sa madaling sabi, si Raffy Tulfo, hindi naman naging senador yan kung hindi dahil sa nagiging kasikatan niya sa radyo, sa kanyang ginagawa, sa kanyang advocacy, at sa kanyang pag-embrace ng multimedia system ngayon na nag-broadcast siya, makikita mo siya. Pero can you imagine noon, I started my career when I was 21 years old as broadcast journalist. Gano'n na katagal. Noon, ini-imagine lang ng tao kung sino kaya ito, anong itsura nito, ilang taon na kaya ito. Ibig sabihin, noon na hindi kami nakikita ng tao, but we were able to earn and to gain the trust and confidence of the listeners nung panahon na hindi kami nakikita, boses lang namin ang naririnig. Ngayon, alam na nila at makita nila itsura ng nag-broadcast mismo.
Ibig sabihin, hindi lang namin nilalagay ang career namin on the line, ang mga liig namin on the line, but nilalagay pa namin ang buhay namin. And obviously, marami ang mga broadcasters ang pinatay. Oblate dyan sa Las Piñas, may broadcaster na pinatay dyan. So, hindi ganun kasimple, hindi ganun kaordinaryo. Ang trabaho ng isang mamamahayag ay isang risky na trabaho. Now, during COVID time, noong COVID, kahit si Facebook, si Twitter, at iba pang mga social media domain ay affected because of the global pandemic. Ang taga-radyo, isa sa inasahan ng ating pamahalaan na magiging katuwang. Kaya ang tawag sa amin, we are classified as essential workers. Yung iba hindi na makalabas ng bahay, kami araw-araw, taking into account na anytime pwede kami magka-COVID, pero araw-araw, nagre-report kami sa radyo. Araw-araw nandito kami dahil alam namin kung ano kami kaimportante at kahalaga sa mamamayang Pilipino. Kaya, I always believe na ang radyo ay, siguro mamamatay na tayong lahat sa buong mundo, ang radyo hindi mamamatay ito. As long as ang transmitter ay gumagana, as long as ang airwaves ay ibato ng antenna o tower, radio will survive amid all this global advancement ng technology. Of course, once pumasok ka sa radyo, noon sabi nga nila, ang kabilang paa mo ay nandoon na naiwan sa hukay, which kami alam namin yan. Ramdam namin yan at tanggap namin yan. Kasi para sa akin, ang paglilingkod sa radyo is not only a matter of simple commitment. This is not only a matter of public crusade or advocacy, but para sa akin, ang radyo ay isang covenant to the people. Kaya kung mahina ang dibdib mo, mahina ang loob mo, huwag kang pumasok sa radyo. Ang radyo pa naman, ang isang profesyon na kung wala kang diskarte, mamumulibi ka rito sa radyo. Ang radyo ay hindi ito profesyon para yumaman ang tao. Maari, ang radyo ay magiging springboard mo para magiging politisyan ka, magiging negosyante ka, pero ang radyo per se ay hindi ito profesyon para yayaman ka. But isa itong profesyon para makuha mo ang sense of respectability ng komunidad. Makatanggap ka ng respeto at kapag ikaw ay magaling na broadcaster and if you have the sense of integrity and credibility, gaganda rin ang buhay mo dahil respetado ka ng mga tao. So in a nutshell, to be in the radio is not a matter of joke. Hindi ito easy task. Because for me, ang paglilingkod sa radyo, ang handa kang magbuwis ng buhay para sa publiko is a covenant, not only a commitment. Kaya yung sinasabi nila, ang radio is public service, para sa akin, it's public covenant. Kasi kung mahina loob mo, kulang ka sa determinasyon, kulang ka sa desisyon na talagang tanggap mo kung ano ang end goal at the end of the day ng pagraradyo, yan ang tunay na mga radyoman. I agree, GM Alex. Ma'am Mary Ann, para dun sa inyong katanungan, parang you were asking what can we say about dito sa mga vloggers. Opo. Actually, marami din namang mga vloggers na
they're doing their research, no, bago nila ilabas ang kanilang content. At discretion naman talaga ng nanunood yon kung maniniwala sila or hindi, no? Kaya lang syempre dito sa yung mga nasa radyo, katulad ng binabanggit ko kanina na inagrihan din ni GM Alex. Sa amin kasi talaga, hindi kami pwedeng magbasta-basta ng balita eh. Hindi ho kami pwedeng basta-basta na maglabas ng isang bagay na hindi namin biniberipika. Kasi may accountability kami eh. Meron ho kaming, kumbaga, unang-una, pwedeng yung kay BP mismo. Di ba? Kapag ka nagkamali kami, ay alisin kami as member. Di ba po? At the same time, ang personalidad namin, kasi sa radyo, binibuild namin yun eh. Yung pangalan namin, kaya kahit yung sinasabi ni GM Alex, hindi ka, baka magutom ka, posible yun eh. Di ba po? Pero dahil gusto namin i-build yung name namin, nagtatagal kami sa radyo. At kasama dun sa pag-build ng name namin, ang pag-iingat sa mga sasabihin namin while we are on air. Hindi kami katulad ng iba, hindi ko nilalahat ang vloggers, no? Meron kasi iba na just for the clout, just for the content, ilalabas kahit ano. Sa amin, we cannot do that. Kasi ang dami naming i-compromise. Pangalan namin, istasyon namin. Kasi pwedeng wala na kami sa istasyon, pero ang istasyon namin mananatili dyan eh. Nandyan yan. Pwedeng wala na ang personality, pero yung istasyon namin magpapatuloy. Kung dinungisan namin ang organisasyon namin, mahihirapan ang organisasyon namin na makabawi. Bakit? Kasi bit-bit nakadikit sa pangalan namin yung organisasyon namin. Like for example, Gladys Mabini. Hindi naman ako si Gladys Mabini lang. Siguro kung ordinaryong mamamayan po ako si Gladys Mabini lang. Pero dahil ako po ay nasa radyo natin, kasama palagi sa akin yung kamalayan to be careful with what I say kasi nasa radyo natin ako. Iti-take ng tao na kung ano yung sasabihin ko, stand siya ng istasyon ko. So yung pong pag-iingat sa amin pong kredibilidad, yun pong pagiging conscious, pagiging sensitive sa mga bagay-bagay po na nasa palibot namin, kaakibat po siya nung pagtanggap namin sa aming propesyon. Kaya kami po talaga, ang aming sense of accountability, mas heightened siya kapag ka nasa radyo ka kumpara sa vlogger ka. Kasi yung kita ninyo yung sa mga vlogs, 'di ba? Parang napakabilis na i-bash kapag ka hindi nagustuhan ng nakapanood or nakabasa yung kanilang content. Pero pagdating sa pagradyo na ang pinag-uusapan, hindi mo siya madaling maibabash. Bakit? Kasi may research po yan eh. May pag-aaral yan, may verification yan na ginawa bago pa niyan ilabas. So kung meron mang babato dyan, truckload ang aming ibabalik. Dahil may research ho kami eh. Diba po? So yung integrity na nakapaloob doon sa radio as a whole, hindi po siya pwedeng tawaran. Although, syempre, hindi ko naman sinasabi, di ba, na yung sa vloggers, no? Hindi ko po dinidiscount yon. Ang sinasabi ko lang, ang gusto ko lang pong pagdiinan, ano yung meron kami sa radyo para yung mga tao, alam nila, maging discerning sila sa information na kanilang natatanggap. Kasi kami mismo sa mga taga-radyo, tumitingin din po kami sa social media. Kapag ka meron pong mga balita na ganito-ganyan, kasama yan sa kinukonsidera namin. Pero kadalasan, hindi namin yan ilalabas as is. Aalamin muna namin, totoo ba ito? Tatawag kami kung sino ang nasa area to verify bago namin ilabas. Kasi naandun yung responsibilidad, alam namin na yung impluensya na meron kami sa nakikinig, anuman yung sabihin namin, they will take it as it is. So just imagine, kapag mali ang sinabi namin, tas dahil yun ang narinig, edi mali na rin yung nakinig. So yung ganun po bang responsibilidad, kasama po yun sa panawagan sa amin. Kasama yun sa aming pinahahalagahan dahil nasa radyo kami. At alam namin na yung pagraradyo namin, hindi lang siya basta trabaho. Panawagan siya sa buhay namin na tinutugon namin, pinag-iigihan namin kasi hindi lang siya basta trabaho.
purpose po siya ng buhay namin. Yeah. Commitment talaga, no? Wow. Ah, Dedication, excellence, Yeah. yun po yun. Yeah. Exactly. kagaya nito, ma'am, Yeah. ang proseso kasi ng radyo iba. Parang broadsheet yan, yung newspaper. Merong correspondent, merong news writer, merong news reporter, whatever is the term na ginagamit ng bawat outlet. Pero merong tinatawag na news editor yan. I-edit niya yun ang sinusulat na balita. Ganon din sa mga opinion makers, yung mga kolumnista. Yung kolumnista mismo, bago nila ibato sa editor-in-chief ng newspaper ang kanilang column, sila mismo gina-review nila yan. Mula sa grammar, sa style, kasi ang pagsulat ng column goes with the style. Ganon din ang komentaryo sa radio. Either versatile ka, o medyo may pagkabuyong ka, o matalino ka nga, pero ang pamamaraan mo ng pag-broadcast ay satirical. Medyo masakit siya na totoo. Ganon din sa radio. Ang reporter sa field, kagaya na sinasabi ni Ma'am Gladys kanina, kukuha siya ng balita. Pero hindi pwede na kung ano ang makuha ng balita, agad niyang ibalita. Kasi yung balita na yan, i-present niya yan sa news director. Ang news director magsasabi at mag-interrogate sa reporter. Na-interview mo ba si ganito? Lalo na kung ang issue is about corruption involving public official. O, nabalanse mo na ba ito? Ito ba ang sasabihin mo, may dokumento ka rito? Kung na-ombudsman ito, saan ang kopya? Bla, bla, bla. So, ibig sabihin, may proseso. Kung hindi makadecide ang news director, dahil hindi niya rin alam kung paano niya desisyonan, meron pang program director yan. Na bago ipalabas sa programa, kailangan aprobado. Kung hindi pa kaya ng program director, ang manager ng radyo mismo, whether or not ang magsabi na huwag mong ipalabas yan, o pwede nating ibalita ito. Basta may pinangahawakan tayo. Ibig sabihin, bago lumabas sa mikropono at bago i-transmit sa ere ang balita, verified yan. May proseso yan. Dahil tama si Ma'am Gladys, ang fame and glory sa radio is coupled with public accountability. Ganon din sa public office. Ang public office is an authority, however, there is accountability. Ang kaibahan lang naman ng taga-fourth estate, ang media, ang taga-radio, ang kaibahan lang namin sa public official, pareho kaming may public accountability. Kaya lang hindi kami sinisweldo ng taong bayan. Sila, sinisweldo ng taong bayan. Yan lang ang hairline na delineation. Pero mas malaki, malawak ang pinangahawakan naming trabaho. Kasi kung halimbawa, konsyal ka ng isang lungsod, accountability mo sa lungsod lang, sa constituent mo lang. Kami, every time we go on board, ang accountability namin, lalong-lalo na ngayon, multimedia, habang maaabot ka ng signal at habang makikita mo kami, makapanood ka sa amin at makikinig mo kami, we are accountable to you. Kung anong sinasabi ko rito, pananagutan ko yan. Kung anong sinasabi ko rito, kailangan clothed with a mantle of truth at justice para sa pagtugon ng trabaho namin for social transformation. Wala akong reklamo sa mga vloggers. Wala rin akong reklamo sa mga content creator. Kung ano man ang mga term na ginagamit dyan, wala akong reklamo. The only thing lang na iniisip ko, sino ang nagre-regulate sa kanila. Kami may nagre-regulate sa amin. Ako, first class ang lisensya ko sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas as broadcast news analyst. Yan ang lisensya na binibigay ng KBP kung komentarista ka sa radyo. Kung dramatista ka, disc jockey ka ng FM, news writer, news director, broadcast technician, drama talent, drama director, lahat yan may classification, license ng KBP.
Ibig sabihin, anytime pwede ako tanggalan ng lisensya ng KBP because I am accountable to the people ng ginagawa ko. Ngayon, ang question, anytime pwede ka mag-create ng sarili mong ng TV, gamit ang gadget mo, pwede mong tawagin na halimbawa Mary Ann TV, Anytime Maritime TV. But ang question, kanino ka accountable? Kanino ka mananagot? Sino ang hahabol sa iyo? Sakaling sumablay ka at sakaling reckless ang mga informasyon o pagbabalita na ginagawa natin. Wala akong problema diyan kasi yung iba naghahanap buhay din. Yung iba ay hilig lang. Yung iba ay gustong sumikat. Yung iba ay gustong sumabay sa agos ng millennial time. However, in matters of accountability and being responsible, kung hindi ka oriented, hindi ka trained for the purpose, problema tayo diyan. Right. Kasi walang ahensya, walang sektor na pwedeng mag-regulate, pwede magpahinto, pwede magpatigil any moment. Di kaya namin, Ma'am Gladys, anytime pwede kami isyuhan ng KBP ng suspension. We Right. can be suspended. We can be stripped of our license as broadcast journalist. May di kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas sa pamamagitan ng Standard Authority. There is Standard Authority which regulates, license, and police broadcasters sa buong Pilipinas. Ang mga lisensyado, sinasabi ko kasi marami naman akong alam na nagtatrabaho sa radyo, devoid of KBP license. I couldn't agree more kay GM Alex. Yeah, nako talagang yan po yung purpose why we wanted to have this platform, no, na mag-usap-usap tayo para we have a better understanding and kumbaga back to basics kasi alam namin sikat mga journalist, di ba? In fact, meron tayong vice president na journalist, si Nori De Castro, di ba, became very popular because of being a radio man and TV. And then now, Senator Tulfo, di ba, #1 senator, all because of this platform. So, with what you're telling me now, talagang itinataas niyo po sa aking pag-intindi at ang respeto sa isang journalist. So, member kayo po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ilan ho ba yan? Ilan would you know the number of the membership of KBP in the Philippines? Actually, ganito yan. May network ng radyo na member siya ng KBP. Ang network mismo. Meron namang mga radio, itong tawag namin mga community radio, mga bagong sibo lang, na ang mga nagtatrabaho, nag-onboard, ay hindi lisensyado ng KBP. Dito sa Palawan, ilan lang rito ang may lisensya, alam ko. Pero sa Metro Manila, halos lahat dyan ay, alam ko, lisensyado ng KBP yan. Ano ka-importante? Ang kailangan lisensyado ka at sanction ka ng KBP. Protektado ka as a member of the 4th Estate. Siguro isang bagay, Ma'am Gladys, na ipaabot natin kay Ma'am Marian, na ang mundo namin, kung saan kami napabilang na komunidad sa ating republika, we belong to the 4th Estate. Yan ang tawag sa amin. As media, we are within the purview of the 4th Estate. Now, as to the question kung gaano karami ang lisensyado na mga mamamahayag, ang newspaper hindi nire-regulate ng KBP yan. Kasi ang KBP itself suggests kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ibig sabihin, those who are actively working in the television network, radio networks, that includes FM, AM, yung dual band, down to technicians, drama talents,
drama directors, drama supervisors, reporters, anchormen, entertainment personalities sa radyo, dapat lisensyado ka ng KBP. As to the number, hindi ko alam ang figures. Pero I knew that if not 80, about siguro mga 85% ng mga radio personalities are all licensed by KBP. KBP is the only regulatory body when it comes to broadcaster. Hindi ka pwedeng tawaging broadcaster kapag hindi ka lisensyado ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Totoo yan. Kasi fly by night ang dating mo. At wala kang matakbuhan. For example, inasuhan ka ng libel. Ako, in my whole career, since about 36 years ago, I encountered 32 libel cases in my whole career. Dismiss lahat. Ang 32. So, kumbaga, risk yan sa inyo. Risk. Occupational risk. Kasi ma'am, kung lisensyado ka ng KBP, ang KBP mismo, kung halimbawa wala kang pera, naharap ka sa seryoso mga libel cases, kalaban mo mga politiko, ang KBP pwede makatulong sa iyo sa mga abogado. Pwede ka nila matulungan. Pero kung hindi KBP license, kahit sa korte may problema ka. May problema ka. Ganun pala yun. Napakahalaga talaga ng lisensya, KBP, license. And ang take home ko sa sinabi nyo kanina, ang pinaka-mandato ninyo ay to inform, entertain, educate. Yeah. IEE. Teka lang. Sasabihin ko lang po sa inyo, meron po tayong isang bisita na papasok sa ating screen. Siya po ay isa ding journalist from Radio Bandera. Kasama mo pala, Radio Bandera. And siya po ay si Eljan Castaño, Network Operations Manager. Hello, Sir Eljan. Good morning. Hello. Nasaan ka po? Andyan siya sa linya. Amigo ko na, taga-Bacolod. Talaga ba? Taga-Bacolod yan. Taga-Bacolod. Okay. Radio Bandera. Radio Bandera. Network Operations. Yan. O sige, habang inatay natin siya pumasok, may mga question na po tayo. Pwede bang tanungin ko siya? So, ito pong ating show ay Anytime Maritime and it's about maritime talaga, maritime advocacy. So, sa tingin niyo po, ano hong pwedeng gawin ng mga tao sa industriya maritima para magkaroon ng link sa kagaya ninyo na mga journalists para po naman nasi-share din namin yung mga nangyayari sa industriya maritima na hindi lang limited to bad news, no? Hi, Eljan. Magandang umaga po. Hi, magandang umaga po. At saka magandang umaga kay Sir Alex Paglumutan. Hello, Sir Eljan. Baka loading siguro. Hello. Where are you broadcasting from, sir? We're from Bacolod City. Andito po kami sa Bacolod City po. Wow. Hello po. Kamusta ba yung pasok namin dyan? Okay ba kami? Okay ba yung pasok ko dyan? Kasi loud and clear. Loud and clear. Loud and clear. Thank you for joining us here in Anytime Maritime. And I just asked a question po about kami po dito sa industriya maritima. Paano ho ba namin share sa inyo yung mga balitang nangyayari sa amin? Paano ba kami magkakaroon ng more pansin? Kasi lagi ko pong sinasabi na parang kami sa industriya maritima, mga kulang kami sa pansin because parang napapansin lang kami pagka yan, may lumubog, may nabarko, may oil spill. Ngayon talagang sabi ni Sir Alex nga kanina, West Philippine Sea issue. Pero it's actually nakakatakot. But there are more good news that's happening in our in industry. Like we know that the Philippines is the manning capital of the world. No? Ang ating mga Filipino seafarers ay one among the most celebrated workers, maritime workers in the global arena. And then sila po yung mga modern day heroes natin. Isa na po ang napag-usapan namin ni Ma'am Gladys kanina, how
In FastCat, we are modernizing, the connection in the Philippine Islands via modern ships. Pero we feel na hindi kami nabibigyan ng pansin, hindi kami nagiging part ng mainstream media. So, tatanungin ko na po from the perspective of a maritime practitioner, how do we get the message to you? What can we do so that we can be part of the mainstream media? Yan. O, sige. Pa-share naman po dyan. Because we are educating not only yung nakikinig sa atin regularly sa Palawan, and si Sir Alex, GM Alex has a lot of followers from Kota Kinabalu, Brunei, even Canada and the US. This is also education for them and education for us in the maritime industry. O yan, sige, Sir Eljan, dahil ikaw ay kararating mo lang. Sige, ikaw naman po. What is your Sir Alex. word? Yes. Magandang umaga po, Sir Alex. Magandang umaga po, Sir Alex, at saka sa ating dalawang magagandang mga host. Ma'am, alam niyo po, yung katanungan kasi, paano din ba natin masishare ang mga magandang balita tungkol po sa maritime industry, Yun po yung katanungan, di ba? Yung sagot yan is very simple. Ano ho ba ang maibibigay natin pag wala naman tayong, we cannot give what we don't have? Ibig sabihin nun, hindi naman namin mababalita ang hindi namin napipick up na mga balita. For example, in the case of maritime industry, why not we create a simple group? For example, a core group of media, o kaya magkakaroon kayo ng press releases na ipapadala po sa amin. If you have that press releases na ipapadala po sa amin, then of course, we have to evaluate kung itong mga pinapadala ninyo is of public interest, or pag ang pinapadala ninyo is of public interest, it is now our duty and moral obligation as member of the 40th state to inform the public kung ano mga programa, ano ho ba ang mga nangyayari ngayon sa maritime industry in the country. Kasi tama ho kayo. Napapansin lamang ang maritime industry pag mayroong barkong hindi na makapakarating sa kanyang point of destination. Kasi tinoto na siya papunta doon sa namatay yung makina in the middle of the sea. Huwag kakaroon yun ng interest sa media. And of course, we have some friends in the maritime industry, especially catering passengers from the point of origin to a certain point of destination, na sila palagi nagiging partner namin. We keep on informing the public. Kasi, alam nyo, ang radyo kasi is habit forming ito. Kailangan yung mga nakikinig kasi dito, it's already their habit to listen to radio. Kaya yung mga mahilig sa radyo, talaga hinahanap nilang radyo dahil, number one, nagugustuhan nila yung boses ni Sir Alex pagluputan sa programa niya every morning. Kaya pagpalitan mo si Sir Alex, mawawala yung mga listeners niya. Siguro merong lang mga ilan lang yung matitira kasi parang habit forming nga every morning. Gusto ko mapakinggan ganitong boses. Every day ganito yung gusto ko mapakinggan ng boses. Ganitong klaseng programa. So, we establish that kind of habit to our listeners. So, ibig sabihin, bawat media entity ay mayroong tinatawag na captured audience. Yeah? So, in the maritime industry, pag meron kayong press release, ipapadala po sa amin, makakatulong po kami. Especially if this information is of public interest. So, pareho kaming tumulong diyan. Pero, pag promotion naman ng certain company, alam naman natin yan, may sinasabi tayo, mayroong commercial value yan. So, ibig sabihin noon, iba naman yung treatment natin ng mga press releases of public interest at saka yung parang interest lang ng isang korporasyon. So, parang ganun yun po, ma'am. Yes. Saka, Ma'am Mary Ann, idagdag ko siguro, please continue to educate us. Kumbaga, patuloy nyo kaming i-educate sa mga bagay na alam ninyong dapat naming malaman. Tama Kasi, po. Yung mga ganon, dahil bagaman kami po ay nasa broadcast, syempre yung amin pong inaaral, yung mga nakakarating sa amin, either na-feed sa amin or inaaral namin, interest namin. Diba po? So kung wala sa interest namin yung maritime industry, hindi namin siya sisilipin. Diba? But if naandyan ang industriya ninyo na nagsasabi sa amin, meron kaming ganito, meron kaming ganyan, please come.
welcome sa amin yon kasi additional knowledge sa amin yon. Continuing education sa amin sa kung ano ang nangyayari sa industriya po ninyo. Tama po yan. Opo. Oh, Wow, Yun, I'm glad to hear that. I'm glad to hear. GM Alex, may dadagdag ka pa? pwede rin, ma'am, na magkakaroon ng kagaya nito, why we established the Anytime Maritime dahil ang concept natin, hindi lamang mapansin siya ng susunod. This is a multi-billion industry which benefited, if not hundreds of thousands of Filipinos. Marami na nakikinabang ng mga Pilipino. Kagaya ng airport, ibabalita lang namin yan ang nangyayari sa airport kung kansilado ang flight. Tama po. Kasi yan si Sir Eljan, tagal na kami magkakasama niyan sa broadcast. May news classification kasi. Kahit sa mga tabloid lang, yan sa Metro Manila, pag hindi ang headline mo hindi catchy sa paningin at pananaw ng tao, baliwala yan. Kailangan ang headline mo, si ganitong politiko na Sandigan Bayan, 3 ang pinatay sa ganitong barangay kasi nagran amok ang tatay. 2 babae nagsabunutan dahil ginmarites ni kumare na ginanon ni kumpare. Yun ang mga tawag natin sensational headlines. Kaya sa pagbabalita namin sa umaga, tanghali o gabi, maliban sa mga komentaryo, usually ang pagbabalita, ang headlines talaga, ano yan, big bang na mga headlines. Pagkatapos, kung may balita sa negosyo, doon na sa dulo. May balita sa palakasan o sports, doon sa dulo. May human interest. Siguro once in a while, pwede rin namin sabihin, balita tungkol sa industriya maritima. Pero classified as business information and news yan. Pero usually sa headlining ng balita o kahit sa editorial ng balita, ang mga sensational talaga na balita ang kinaklassified as the news of the day. Kasi, alam mo naman, ang radyo, negosyo rin, ang newspaper ay negosyo rin. We only survive because of our clientele. So, hindi naman bibilhin ng kliyente mo, hindi na naman mag-survive ang broadcast mo kung ang balita mo araw-araw ay yung 2 kambing ay nag-away, 2 unggoy ay nagsabunutan, hindi bibilhin ng publiko yan. Kailangan ang pagbabalita araw-araw is attuned sa paningin at pangdinig ng tao. So anytime, maritime, purposely, we came up with this concept para mabigyan natin ng focus ang industriya maritima kagaya ng ibang industriya na halos hindi napapansin. Not only by media, but halos hindi napapansin ng ating gobyerno. Okay. Tama po. Yeah, I'm glad to hear that. So there's an art in reporting. Kailangan medyo, di ba? Yes, ma'am. Yung liner, you can capture the interest, public interest. And normally, yung mga sensational ang mga napapansin. But maybe if that is applied sa good news, pwedeng mapansin. Habang nagsasalita si Jim Alex, nag-iisip ako, ano ba? Sample, ano ba ang magandang balita? Ito, isang magandang balita. Sa FastCat, nagkabit ng isang equipment na naglilinis ng, ng hangin. Marine environment, protection, mga ganyan. Pwede rin pala. And I guess, we have to do our part in being proactive also, in reaching out to you guys on how to share the good news also that's happening para hindi lang limited sa bad news. O sige, balik naman po tayo. Pwede ko po ba kayong matanong, ano po ba ang mga naging controversial or memorable news sa maritime industry na na-report ninyo in the past several months? Or maybe in your career. Yan. In your career. That has made a big impact. Kwento nyo lang sa amin para naman
magchika naman tayo about your personal experiences sa larangan ng maritime reporting. Yung Okay. sa Yeah. Go, yung Ma'am sa Debbie. amin, Sir Eljan at GM Yes, Alex, ma'am. Ma'am Mary Ann, yung sa Oriental Mindoro, yung oil spill Yeah. noong Feb. Yeah. Diba po? Talagang yun tinutukan talaga yon, hindi lang ng mga radyo dito sa Oriental Mindoro, but national po yun eh. Even ang aming mga flagship station, tumutok po sa balitang yon, yung oil spill na yon. So you saw that from day one, no? When it happened. So, yes po. Yeah. So talaga bang maraming naapektuhan, and how long was the parang whole cycle of following that news and reporting it, and ano po yung mga nakita ninyong mga memorable instance when that happened? Yung sa amin, kasi meron po akong beat, excuse me, meron po akong beat reporter na naka-assign na tumututok po doon sa kaganapan, no? Halos mga 3 buwan din na laman siya ng aming balita. Yung mga proseso ng paglilinis, yung mga bayanihan na ginagawa ng mga mamamayan para linisin yung karagatan. Ang mga yon ay nailabas din namin. Yung gobyerno, 'di ba po? Yung mga public-private partnership na nangyari para lang ma-lessen ang negative na impact ng pangyayari dito sa aming lalawigan. Kasama yon sa mga ibinabalita po namin. And siguro ang pinakamahalagang aral doon ay yung ako personally, ang nakita ko doon is kahit nagaano kasama ang isang sitwasyon, kapag pinagtutulong-tulungan, pwede siyang lampasan. So yun po yung impact sa amin. Like during that time, kami bilang mga journalists, bilang mga nasa radyo, ang tinutukan namin is how can we help? Ano yung magagawa natin? Kasi hindi naman kami yung pumupunta at naglilinis physically, no? Doon physical na naghahakot din ng mga spill na yon. So, ano yung magagawa namin? Ang magagawa namin is to inform the people. Kapag ang area na ito ay nalinis na, ligtas na siyang pangisdaan, ligtas na siyang liguan, what we did was to inform the people na itong bayan na ito po pwede na, para alam ng lahat ba, informed ang kanilang decision. So yun yung naging role namin na ako personally, siniguro namin na maibibigay namin kasi yun yung mga pagkakataon that we felt na very essential kami. Na yung aming sasabihin napaka-importante dahil may mga mamamayan na makukompromise kapag nagkamali kami ng impormasyon. Yun po. Okay. Actually, sa experience ko, na naabutan ko yung sobrang tragedy sa karagatan. I don't know kung pinanganak na si Sir Eljan noon. It happened, I think, in 1980. 81. Lumubog ang MB Dunwan ng Negros Navigation dito sa karagatan ng Mindoro. Nung lumubog, nag-flip-flop ang sugar industry dyan sa Bacolod, sa Negros Occidental. At yung tragedy ng Dunwan, parang Titanic yun ang story niya. Maraming namatay, more than 100 people. Pamilya pa yung iba. Kasi during the time, yung MV Dunwan, isa sa pinakamodernong barko sa buong Pilipinas, operated by Negros Navigation. So, dahil sa pangyayaring yon, ipinanganak ang Mascara Festival ng Bacolod City because of the MV Dunwan. During the time, I was first year high school. Pumunta si Pope John Paul II sa Bacolod para tulungan ang taga Bacolod magdasal at makarecover. The reason being, dyan sa reclamation area ng Bacolod City, alam ni Sir Eljan, meron kaming Pope John Paul II monument dyan.
in honor of Pope John Paul. Now, nung nasa radyo na ako, I was with one of the biggest network noon, nung sa Bombo pa ako. Sa Cadiz City, diyan sa Negros del Norte, may sumabog na isang malaking lansa dyan, o batil ang tawag sa amin. Ang pangalan ng lansa ay MB Gritzin. Padak na siya ng pier dyan sa Cadiz City. Tapos nawasak yung, siguro sobra ang kargang pasahero plus kargamentos. Marami ang namatay. Mismo malapit na sa daungan yan sa Cadiz City. So right there and then, lahat kami pumunta doon. Nakikita namin nagalutaw ang mga bangkay ng tao. Diyan lang mismo sa malapit sa daungan diyan sa Cadiz City. So it took us several weeks of reporting, continuing interviews, at hanggang sa alamin mo ang detalye ng bawat namatay, hanggang sa sundan ang time frame na binigay ng gobyerno para makabalik pangisda ang mga kababayan nating mangingisda diyan sa Cadiz City. At saka apektado kasi ang Cadiz City is known for dried fish. Kilala ito sa mga dried fish. So apektado rin ang mga negosyo during the time kasi ang mga tao ayaw kumain ng isda, ayaw kumain ng dried fish because of that incident na hindi ko makakalimutan yung MB Gritzin na yon, na malapit na siyang dumaong sa pier sa Cadiz City, sumabog. Nawasak kasi ang MB Gritzin hindi steel yun parang kahoy. At titibay ng mga kahoy, batil. So, during the time, marami ang namatay. So, that was not only a career worth experience during the time, kasi kailangan ng mga reporters matulog doon. Doon sila sa halos ilang linggo. Pero ang sad part of the story is that yung ibang namatay doon ay kilala mo pala at hindi mo lang kilala, kamag-anakan pa. So sometimes ang pagbabalita ay ano rin ito, hindi lang siya simple experience, ngunit ang pagbabalita kung minsan ay kasama rin ang hindi lang passion para magampanan mo ng gusto ang trabaho. But kung minsan hindi maiwasan, magiging emotional ka. Kasi sa mga pangyayaring ganyan, kagaya ng mga kung minsan may coverage kami about sunog, may coverage kami about baha, yun hindi mo alam, yung bahay mo pala doon, binabaha rin. May mga ganyang sitwasyon. But kaming tatlo, as true-blooded broadcasters and radio men, alam namin yan na hanggang ngayon, bit-bit namin talaga yan. Bayan muna bago pamilya. Ganon ang risk na sinasabi natin sa profession na ito. Totoo yan. Totoo yan. Sir Eljan, ikaw. Thank you, GM and Gladys. Ikaw, ano naman ang memorable sa'yo or controversial maritime news that you covered? Hindi ko malimutan yung pangyayari way back August 3, 2019. Nalunod yung 3 bangka sa Guimaras Strait. 35 people lang nalunod, namatay. 35 person pong namatay doon. So, we did not only focus on the story kung paano nalunod, pero yung medyo masakit na part ng istorya noon, kasi merong groom kasamang kanyang buong pamilya. Pupunta sila doon sa bahay na kanyang magiging bride. Kasi ikakasal sila. So isa sila sa sumasakay sa 3 bangka noon, nalunod. Ang napaka-lungkot na istorya ay namatay yung groom at ang kanyang mga kamag-anak. Ilan sa kanila nakasurvive. Yun ang nagiging sentro ng aming istorya.
The story behind of that na kung saan sana ikakasal na, naging iba yung naging ending ng kanilang love story. And ang istorya na to ay naging mitsa po para magkaroon ng maiging investigasyon ng Marina, ang Coast Guard, and other line agency para papasiguraduhin na yung seaworthiness ng lahat po ng mga ferry o bangka di motor na bumabiyahe, passengers na mga bangka na nagbabiyahe from Guimaras to Iloilo, vice versa, ay talagang safe na para sa riding public. So yun ang isang magandang bagay siguro naging eye-opener kasi yung mga maliliit na bangka sa Guimaras, Sir Alex, at saka Ma'am Gladys at saka Ma'am Mary Ann, gawa din yan ng mga made of wood, no? So hindi masyado maganda yung pagkagawa, yung kanyang mga shelter ay gawa lang sa makeshift na parang trapal. Kaya dahil dito sa pangyayaring ito, nagkaroon po ng opportunity na ma-improve. Nagkaroon na tayo ng regular na ro-ro vessel ata na nagbebiyahe ng Iloilo to Guimaras dahil sa pangyayaring ito. To make sure na magiging safe yung ating mga riding public traveling from Guimaras to Iloilo, vice versa. So itong pangyayari na to hindi ko makalimutan kasi napakalungkot na mga istorya sa likod dito. Marami pa ibang story din sa likod. So as media man kasi, ang tinitingnan natin dito, hindi lamang tungkol sa pagkalunod. Of course, we look for the solution, anong pwedeng magawin natin dito. And yung tinitingnan natin, yung dugong media man na sinasabi ni Sir Alex, yung istorya sa likod na mga istorya kinukwento namin. Just very simple, we have to report these people na kung sino itong mga nalunod. Pero ano bang kwento ng bawat isa? Bakit andun sila sa bangka? Yun ang naging kwento po, naging sentro ng investigasyon ng K5 News FM o Radyo Bandera. Kasi araw-araw kami as broadcast journalist, sa radyo kasi hindi pwede na magpaprogramang lahat ng anchorman, reporter, magre-report na hindi dumadaan sa regular story conference. Every morning, we discuss what kind of stories ang dapat naming dadalhin sa ere. Ano bang mga istorya of public interest? Kasi every time yung number one na tanong sa amin palagi, si Sir Alex, ako at si Ma'am, sa radyo kasi yung tanong, ano ba ang balita ngayon na gustong mapapakinggan ng ating tagapakinig? Kasi minsan yung aming challenge minsan ganito. Sometimes merong nagdadala ng balita dahil gusto ko to. Pero ang tanong, gusto ba to ng mga listeners natin? So kaya yun palagi maging center ng discussion ng isang broadcast journalist at yung kasama natin, yung news team natin, pinag-usapan palagi, ano ba talaga ang gusto nila mapakinggan ngayon? Ganito yung story natin ngayon. Ano bang gusto nila pakinggan ng development dito? Yan ang pinag-uusapan araw-araw during the story conference. Kaya nabubuo ito mga love story behind sa mga biktima ng pagkalunod dahil sa maiiging story conference araw-araw. At doon po pinag-uusapan yan. At itong memorable na pangyayari na to, nakatatakalo sa puso't isipan ng bawat reporter na pupunta doon, nakita nilang sitwasyon ng mga biktima. Ano sila makalimutan? Kasi what if kamag-anak mo yun ng isa sa mga naging biktima. So, doon pumapasok yung ating panawagan sa government, constructive part of our work. No? Hindi lang naman kami magaling sa criticism at commentary. Magaling din kami sa tinatawag na constructive criticism. And we do also offer solution to the problem. Kasi yun ang approach ni K5 News FM. We want always to be part of the solution. And we don't want to be part of the problem in the society. Yun lang po. Ay, napakaganda po ng sinabi nyo. Totoo. I like that. That hindi lang nagbabalita because parang nagbabash ka lang, gusto mo lang manira. You want to highlight the negative, di ba? Actually po, di ba, maraming takot sa media. Parang, tayo dyan. Pag nandyan na media, patay tayo dyan. But I guess what we're saying is you want to be part of the solution. That's what you stand for. Tama po. Ang galing, ang galing. I like that. So, okay, meron po tayong phone-in question. We're 20 minutes away in closing the show. And of course, we want to engage also our listeners. So, meron po mga question
na tinek sa akin, but I don't know kung meron sa Facebook page. Mika, meron po bang question sa Facebook page? So anyway, isang question po na nandito sa text sa akin ay, in your experience, ano po bang nakita ninyong newsworthy or big changes that's happening in the Philippine archipelago, well, in relation to maybe domestic shipping or the maritime industry in itself? Big changes, developments. Sinabi ni Sir Eljan kanina sa mga story conference, tinatanong, ano ba newsworthy at gustong marinig at pag-usapan? So in the recent years, ano po ba ang mga naririnig natin, mga relevant news, maritime news that's getting your attention, or maybe noteworthy developments, aside from what you have already said, na dahil nga doon sa balita ninyo, doon sa accident, nagkaroon na ngayon ng development. Yeah, but yeah, in your, ano pa ho ba? Actually, ma'am, yes. Tama si Sir Eljan kanina. Like, in any quest for public service, kahit public official ka, anything that you do and you will be doing is not about you. It's about the people na pinaglalingkuran mo. Kaya itong Anytime Maritime is not even about us. It's about the industry and the stakeholders na makikinabang sa ginagawa natin. Ang binabantayan namin ngayon that I think will play a vital role para sa gobyerno kung paano titingnan ng gobyerno ang safety ng mga mananakay na Pilipino. Siguro alam mo rin, may 17 ka mga seafarers ngayon na nasa loob pa ng isang barko, hostage, doon sa karagatan sa ibang bansa, na under negotiation ng mga diplomat natin, commissioned by the Department of Foreign Affairs, na makauwi sa kanilang pamilya on or before this Christmas. So, yan ang isa sa binabantayan, not only by the local media, but even by the national and international media, kung paano i-handle ng mga government authorities natin yung tension na yan. 17 ka mga seafarers ang nasa kamay ngayon. Although sinasabi sa balita kahapon na they are being treated well, pinapakain sila, hindi naman sila sinasaktan. Yung iba sa kanila ay pinayagan na makatawag sa pamilya just to give the assurance na buhay pa sila. So, kami naman, ang mindset ng mga media, ang balita kasi, Ma'am Mary Ann, paiba-ibang classification yan eh. May continuing story, may top story of the day, merong follow-up story. So, ang pinaka-top story na binabantayan natin ngayon in so far as the maritime industry is concerned, yan ang tungkol sa 17 ka mga Filipino seamen kung kailan i-release ng nag-hostage sa kanila. So, hindi namin pwedeng sabihin na, hayaan mo na, January na lang natin, balikan ng istorya na yan. O, lilipas ang Pasko, saka na natin i-check kung ano ang nangyari. So, pag ang story ay continuing, lalo na may urgency sa part ng media, kalungkot ng buhay namin ito eh. Kung minsan, ma-tsempo, duty mo, kahit New Year, kailangan maka-duty ka talaga. So, ganun ang ibig namin sabihin na kung news of the day, yan ang sinasabi ko ngayon, yung 17 seafarers na dapat hindi pwedeng tulugan ng ating government authorities kasi kung ano man ang mangyari sa 17 ka mga seafarers na yan sa kamay ng mga hostage takers ngayon will be reflective sa future undertakings ng mga seafarers natin at mga key players natin sa industriya maritima. So with our government authorities. Sa akin, ma'am, sa akin naman is in terms of development,
no? Ang nakita ko is sa pag-progress ng technology, mas convenient na ang pagbabiyahe, yung pagtawid isla, 'di ba po? Sa ngayon kasi dati-rati kasi ang naaalala ko, because I'm also from Allen, Northern Samar. So yung talagang pagpupunta kami ng Luzon, babiyahe kami Allen to Matnog. Kaiba yung experience, mainit, 'di ba? Siksikan, yung mga ganon. Tapos kapag ka medyo malakas ang alon, ay wala kang tigil sa kadadasal. Pag alis pa lang ng port hanggang sa makarating doon sa pupuntahan mo. So, ngayon, it's different, no? Iba yung experience kasi like, well, honestly, katulad ng nabanggit ko when we started the show, talaga namang avid fan ako ng Fast Cat. Talagang fast cut po ako ng Calapan to Batangas kasi habang nandun, ay talagang nagagawa ko yung mga kailangan kong habulin. Kasi di ba, 1 hour and 30 minutes. So, importante yon, like yung mga kailangan mong asikasuhin din sa trabaho, nagagawa ko siya while I'm on board. Compared sa mga experiences ko nung mga naunang panahon. Kumbaga, nagiging productive ka pa din. And I think, kasama yon sa pag-progress nga ng technology sa seafaring. 'Di ba? Yung nakakapag-offer na tayo ng ganong klase ng ginhawa sa mga mananakay. Especially sa mga tao na sobrang busy, walang panahon na dapat na nasasayang. So, yun yung nakita ko na development, no, na umaasa din kami syempre na tuloy-tuloy sa pag-angat nga yung ganyang klase ng serbisyo dahil malaking kagaanan talaga siya para sa mga mananakay. Yun po yung sa akin, ma'am. Yeah, I'm glad na pansin niyo yan, ma'am. Kasi alam mo naman, kami sa Fast Cat, talagang ang promise namin, very safe, very fast, very convenient. Kaya tinatrabaho, kagaya niyo po, talagang nasa puso yan. Puso, isip, at gawa talaga. Kumbaga sabi niyo kanina, passion. We're very passionate about that. And I'm glad na nakita niyo po at nararamdaman niyo at nakikita natin yung kahalagahan ng pagkukonekta ng Pilipinas. Lagi ko pong naalala yung sinabi ni Attorney Jay Batong Bakal, and we actually guested him here also in Anytime Maritime. In one of the conferences, his closing words were, we are a maritime nation, we should start acting like one. So, ibig sabihin nga, talagang gawin natin ang kailangan para umangat tayo sa larangan ng pagiging isang maritime nation. And certainly, safety is a big issue. Modernization of the fleet is a big issue. Seafaring is a big issue. So, lahat po yan, kumbaga tahi-tahi na dapat pinagbibigyan natin ng... Mary Ann, ihabol ko pala yung kalinisan. Ay, yung linis ng vessel. Ay, opo. Importante yun eh, di ba? Opo, yung linis ng vessel. Yeah. Part of the convenience, no? Diba? Siyempre, ayaw mo may amoy para makatrabaho ka, makarelax ka. So talagang parte po talaga dapat ng pagbabarko. Actually, in our lives, diba? Sabi nga, diba, cleanliness is next to godliness. So napakahalaga na malinis din talaga yung barkong sinasakyan natin. So I'm so grateful, ma'am, na napansin mo po yan. At talagang napakahalaga niyan. Sir Eljan, ikaw naman. Okay. Baka sabihin nyo bias ako. Pero alam nyo ko, ang K5 News FM kasi is official partner namin yung Fast Cat. Ano? Yung boss ko kasi meron po kaming mga negosyo na kailangan mag-travel. At isa sa pinaka-reliable po na sinasakyan namin ay Fast Cat. Ano? And in terms of development, kasi yung mga, in fairness, yung katamaran natin ng mga vessel, ano, they're very dependable. At knowing na dependable ito, yung makarating ka talaga on time. That you don't have to worry that along the way, magkakaroon po kayo ng problema. At saka, mababait yung mga staff natin dito. And in terms of development dito sa amin, kasi sa Bacolod, dalawa na yung ports namin eh. Dinidevelop na itong Banago port namin. Kasi maganda talaga pag merong pagpipilian yung taong bayan. In everything in life, pag meron pong pinagpipilian, ang tao talaga will be the one na makabenepisyo dyan.
Kasi iba yung pag mayroong monopoly. Pero pag meron siyang pagpipilian, that's another story. Kaya dito sa amin, we're trying to embrace the changes in the maritime industry, lalong-lalo na yung pagbabago ng mga vessels, makikita mo kasi tao will have their own choice. Dito ako, komportable ako dito, malinis, mabilis, reliable, dependable. Parang sinasabi ko, Pascal, pero yun talaga eh. Wala na ba dyan? Wala na ba yung dating sinasakyan natin from reclamation to Iloilo, yan sa Bacolod? Ewan ko kung nandyan pa ang operasyon nitong parang yung Bullet Express. Wala na. Parang submarino, itsura niya, nandyan pa ba? Wala na. Wala na. So, fast cut na. Actually, itong fast cut is in Banago. You're docking port of origin Bacolod at saka yung kanilang destination ay Dumangas Port. You have to travel 30 minutes. Pero naman, at least yung comfort pa. You have the choice kung gusto mo yung comfort dito ka. Kasi malinis talaga itong fast cut, So in fairness to them, isa yung sa mga development na nakikita na natin, Yes, Sir Alex. Wala pang fast cut sa Palawan. Tagal. Oo. I know. At saka mga partner natin sila. Actually po, matagal na po sa plano natin yung idugtong ang Mindoro to Palawan, GM Alex. Kaya lang lagi ko kang sinasabi na, alam mo, ang complex ng pagbabarko, Kasi lahat po ng input ng pagbabarko, imported, Yung bakal, yung gasolina, may excise tax, di ba? Lahat yan, pyesa. So, and then we really don't have a lot of dry docking, modern dry docking facilities that can service the fleet, Kaya tumatagal po yung dry docking. So, yung deployment ng barko ang tumatagal. Actually, ang dami pong nagte-text sa atin from Mindoro na nagtatanong kung kailan ba bubuksan kasi ang tagal na po naming ina-announce yan. Kaya lang marami pong factor kasi beyond our control. Aside from the ship itself, we have to think about the port, yung infrastructure, the port, the road network na hindi lang po kami ang may control, May control din ang gobyerno, ang like Philippine Ports Authority, ang LGU. So ito po yung I know I'm running out of excuses sa pag-explain ng stand namin, pero GM Alex, in 2024 we will make that happen. Talagang tulungan niyo po kaming manalangin na talagang mangyari na po yan. Mapabilis natin ang mga dry docking at idugtong na po natin ang Mindoro at Palawan dahil excited na. Yes, ma'am. Excited kami dyan. Na yan dito. Makakarating na kami dyan sa inyo, GM Alex. Yes, anytime. Sir Alex, nami-miss na namin. Puerto Princesa, GM Alex, hanapin ka namin dyan. I know. Actually po, ang mga idudugtong kasi, Coron and then El Nido. And then you have to drive all the way. Pero di ba GM Alex, malapad na mga kalye nyo dyan, kaya mabilis nang 6 lanes na tayo. 6 lanes? Can you believe that? Wow! Sa panahon ni Governor Alvarez yan nangyari. Grabe. Talagang development, bonggang-bongga. Sir Eljan, you wanted to say something. You were raising your hand. So far, I have to excuse myself na po. I'll be exiting earlier na. I have a very important meeting on the other side of the room kasi meron kami mga bisita dito. So, I'd just like to thank you for allowing us to be part of this wonderful program. And also, we can share our ideas po sa ating mga tagapakinig. And Sir Alex, it's an honor na makasama ko kayo sa isang interview. At saka, Ma'am Gladys, thank you po. Maraming salamat po, Ma'am, sa pagkakataon. Sir Alex, see you Namimiss na kita, sir. Alam mo naman yan, sir, kung bakit naging media man yun si K5L dyan dahil kay Alex paglumutan yan. Alam mo yan. So, thank you. Salamat po, Sir Alex. Thank you po. Thank you. Bye-bye, Sir Eljan. Yeah. Okay. Alright. Nako, talaga naman. So, we were saying, balak natin i-connect talaga yung Palawan and Mindoro. And you can imagine the ripple effect that it will do to the industries, whether it's business and government, yung mga kasamahan natin, mga kaibigan natin sa Department of Agriculture, ATI,
Nako, talaga nag-aabang na sila kasi ang mga Mindoreño, GM Alex, bago makapunta ng Palawan, pupunta muna silang Maynila, tapos from Manila, tsaka sila mag-eroplano to go to Palawan. And right. if we do that, yeah, di ba? So, it's going Tama to po. be... Kaya kailangan ng fast cut to connect. Yeah. Yes. Right. Para kami, dito sa Palawan, anytime makapunta rin ng Mindoro. Yes, So, sir. fast cut. Please come. Exactly. Wala na tayong oras, oh. Bilis lang. Yeah. Yeah, bilis lang talaga. But thank you, Ma'am Gladys. Maraming salamat sa oras ninyo. Thank you, Ma'am Gladys. Yeah. Welcome po. Anytime po. I really had a lot of insights and learning. Totoo ang sabi ni GM Alex, yung minemorize ko, IEE, inform, entertain, educate. Check para sa akin ngayong umaga yan. And I hope ang ating mga nakikinig ay ganun din para sa kanila na talagang na-inform sila, na-entertain at na-educate. And this is really the purpose of why we wanted to do this. Na babalik tayo sa basics, no? Pag-usapan natin ang basics at yun, makuha natin yung tatlong yun dito sa 2 oras na pinagsamahan natin. So, Ma'am Gladys, baka naman you wanna do your closing remarks before we go off air. Opo, thank you. Thank you po sa pagkakataon na ito, GM Alex, Ma'am Mary Ann, para masabi din namin kung ano yung observation namin, yung insights na sa palagay namin ay makakatulong para mas lalo nating maiangat ang maritime industry sa ating bansa. Maraming salamat po at sa lahat ng mga nakasama natin ngayon. Thank you for sharing to us your precious time. Of course, patuloy po kaming sumasaludo buong pwersa ng radyo natin nationwide at ng radyo natin Oriental Mindoro. Patuloy po kaming sumasaludo sa talino, tiyaga at galing ng Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah, thank you, Ma'am Gladys. GM Alex, maraming salamat sa iyo. Thank you, Ma'am Gladys and Ma'am Mary Ann, the founder of Anytime Maritime. Let us always remember that anything and everything that we do it para sa mamamayang Pilipino. It's not about us, it's about them. Sila po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Diyan tayo umuhugot ng inspirasyon para ipagpatuloy ang misyon natin sa buhay. This time, anytime, maritime. Till the next edition. Magandang umaga po. Bye. Thank you, everybody. Bye. Mga kababayan,